Henerasyon Jurnalismo sa primetime panalo ng TV5. Nagpalitan na ng I do sina Valenzuela Councilor Shalani Soledad at Pasig City Congressman Roman Romulo kahapon. Bukod sa pagiging solemn at romantic, naging star-studded din ang tinaguriang Wedding of the Year. Ibalita mo, MJ Marfori. Nagbibihis pa lang, abot tenga na ang ngiti ni Congressman Roman Romulo. Ito kasi ang araw na pinakainaabangang kasalan nila ni Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Gwapong-gwapo ang group, suot ang Hugo Boss na suit at mamahaling Louis Vuitton na sapatos. Excited naman ang mga Romulo sa dream come true wedding ng bukod tanging binata sa kanilang pamilya. Now I'm happy na merong mag-aalaga na sa kanya. Someone he can share his life with. Maya-maya pa, bit-bit na ng designer na si Ino Soto ang gown ni Shalani. Nang lumabas na ang bride, lalong lumutang ang kanyang ganda. Sa suot na off-shoulder white gown na gawa sa Tillier organza at lace. Ang puting Mercedes-Benz S-Class na ito ang sinakyan ni Shalani at ng kanyang mommy Evelyn. Papunta sa St. Benedict Church sa Cavite. Sa simbahan, matyagang nag-abang ang mga guests at mga bahagi ng entourage. Suot ang kanilang green at lavender gowns na motif ng kasal. Dito, nagawa pang i-text ng bride ang kanyang tito Mon na nagpalaki sa kanya. Eksaktong 5:50 ng hapon, dumating ang groom sa simbahan. Maya-maya pa, sumunod na ang bride. All eyes kay Shalani yung mga bisita nang nag-walk down the aisle siya. Kasama ang kanyang tatay-tatayan na si Tito Mon. Finally, nagtagpo ang dalawa sa altar. Habang nagmimisang dating Arsobispo ng Maynila na si Cardinal Gaudencio Rosales, hindi matawaran ang kaswitan ng dalawa. Napanay ang sulyapan. Hanggang bigyan na ng paring ng basbas si Roman para i-kiss ang kanyang bride. MJ Marfori News 5. Bukod kina Roman at Shalani, big day din kahapon para sa mag-asawang Regine at Ogie Alcacid. Bininyagan na kasi ang first baby nilang si Nathaniel James. Big time ang mga ninong at ninang ni Baby Nate. Gaya ni na Congressman Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Dingdong Dantes, Chris Aquino at Judy Ann Santos. Kahit 2 months old pa lang, may mga alok na raw kay Baby Nate na mag-commercial. Payag naman daw ang kanyang parents basta palalakihin muna nila ang kanilang panganay. We asked them to just wait kasi maliit pa siya eh. Kinumpirma ng Puerto Rican na si Miguel Cotto na may nagaganap na negosasyon sa pagitan ng kanilang kampo at ni Manny Pacquiao. Base sa report ng ringtv.com, sumang-ayon na si Cotto sa ilang terms sa rematch nila ni Pacman. Posible raw yan matuloy sakaling hindi gumulong ang mga mega fights ni Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Pero paglilinaw ng kampo ni Cotto, hindi pa konkreto ang negosasyon. Si Cotto ang kasalukuyang WBA Junior Middleweight Champion. Tinalo siya ni Pacman via 12-round technical knockout noong 2009. Kasabay ng pagpasok ng Year of the Water Dragon, isinagawa ang taon ng Philippine Dragon Boat Championship kahapon. Nagpaunahan sa corona ang 10 koponan sa Manila Bay. Muling nasungkit ng Philippine Army ang corona sa Men's Division. Nagwagi naman sa Women's Division ang Triton Racers Team. Wagi rin ang koponan ng De La Salle University sa Mixed Division. Hindi lang mga Chinese ang nagdiwang ng kanilang New Year kagabi. Maging mga Pinoy kasi nakiisa rin sa selebrasyon. Ano naman kayong pinagkaiba? Alexa Reyes, ibalita mo. Malakas talaga ang dating ng kulturang Chinese sa mga Pilipino. Kaya may dugong Chinese man o wala, nakikikong hey fat choy pa rin ang ilan sa atin. Tulad na lang ng pamilya ni Eden Agoho. Imbes na tikoy at mooncake, mani, gabi at luya ang nasa sentro ng hapagkainan. Tulad ng mga pagkain ito na maliit pag itinanim pero marami kong umani, naniniwala siya na ganun din ang pag-asenso sa kanilang kabuhayan. Isang buto lang ng peanut, pag binunot mo siya, marami siyang laman. As in talagang kabit-kabit siya. Tapos yung luya, kapiraso lang itanim mo, lumalaki siya.
Hindi rin daw dapat mawala ang mga pagkaing matatamis. Meron din naman kaming mga kakanin, gaya ng ube, yung mga matatamis para daw yung samahan ng family is maganda daw habang buhay. Si Dading Libutan naman, kasing bongga ng nakaraang bagong taon ng pagsalubong sa Chinese New Year. Sabi nila, swerte daw yung may paputok, swerte yung mga bilog-bilog. Ipinakita niya rin ang binili niyang Buddha na humihila ng malaking barya. Parang hinahatak daw nito ang swerte sa pera. Pero higit sa lahat, ang bonding ng pamilya raw ang mahalaga. Sulit daw ang gastos, basta lahat sama-sama. Alexa Reyes, News 5. Sa mga bumili ng ilang pampaswerte ngayong Chinese New Year, makinig po kayo. Nagbanta kasi isang grupo sa mga ibinibentang Lucky Charm na may taglay daw ng nakakalasong kemikal. Carla Lim, ibalita mo! Magtanong, magsuri, mag-ingat. Gold Piggy Bank, mga bangwa, Hulu Charm, Manikineko Lucky Cat at mga charm bracelet. Kapag ang mga ito raw ang binili mo ngayong Year of the Water Dragon, sa halip na good fortune, baka sakit ang abutin mo. Ayon kasi sa pagsusuri ng Eco Waste Coalition, nagtataglay ang mga ito ng mga nakalalasong kemikal na lead, cadmium, arsenic, chromium at mercury. Ito ay naaapekto yung ating nervous system, yung dugo, yung tiyan, yung kidneys, bumababa ang level ng IQ ng mga kabataan. Sinuri ng Eco Waste Coalition ang dragon figurine na ito sa X-ray fluorescence analyzer. Lumalabas na halos nasa 15,000 parts per million o ppm ang lead content nito. Malayong malayo ito sa pinapayagang limit na nasa 90 ppm lang. Igiit at gamitin ang karapatan natin sa impormasyon, ito yung right to information, at karapatan sa ligtas na produkto. Paalala ng grupong tignan ang label ng mga binibiling produkto. Kung wala namang label, iwasan daw dapat ang mga plastic at metal products na may matitingkad na kulay. Karaniwan daw kasi na nasa pintura ang mga toxic chemical. Carla Lim, News 5. Oras na naman para sa Battle of the Champs. Muling sasabak sa ating kusina si Tatay Teddy Cajote, ang ikalawang ultimate winner ng Chef Ka mula sa Barangay Santa Lucia. 2 taon nang cook sa isang kantin si Tatay Teddy na mas kilala sa tawag na Boy Kusina. Ngayong araw, swak na panghimagas ngayong Chinese New Year, ang kanyang ibibida, ang Buchi. Nagbabalik si Teddy at ang kanyang gagawin ngayon ay... Buchi. Buchi naman. Ano-ano naman ang ingredients ng Buchi? Galapong, mani, asukal, mantika, hilinga. So anong una natin gagawin, Teddy? Gagawa muna ako ng sauce muna dito. Habang gagawa ko nitong sauce, okay. papakulo ko ng sauce. Gagawa ka ng sauce. Yan, Teddy, kailangan brown sugar. Brown sugar. Oh, okay. Okay, so antayin nating lumapot yung yung sugar syrup. So ihahalo na ngayon ang ground peanuts. So yan, lumalapot na yung ating sugar syrup. Aantayin pa ba natin siya lumamig? Hindi naman. Hindi, lalamig ito. Lalagay ko natin. Okay. Ano ang susunod mong gawin? Yan. Lulutuin mo na itong galapong. Ito na yon. Ito yung galapong na nabibili sa mga palengke. Magkano naman lahat-lahat to ito ang gastos sa ingredients? Mga 90. Kailangan konti-konti na siguro yung mas ilalagay, no? Para hindi siya magano. Sige, sige. Ayan. Tapos ipasok siya sa loob. Yan. Ito naman dito yun. So, aantayin lang naman natin na maluto yung galapong, di ba? Kasi luto na yung loob nito eh. So, kapag medyo parang shiny na siya, luto na siya. Okay. So, syempre, palamigin muna ng konti or pwede na siyang i-mix. Palamigin lang ng konti. Sa kanya, lagyan ng sesame seed and then i-deep fry. Okay, balik ka rin ko ha. Sige, tikman na natin ang Buchi na gawa ni Teddy. Yung lasa talaga ng Buchi nandyan, pero mas parang mas siksik siya. Dahil may nilagay ka pa na peanut sauce doon sa loob.
So para talaga siya espesyal na buchi. Tignan natin kung ano naman sasabihin ng ating mga judges dito sa luto mong buchi. Iba pala pagka mani ang palaman. Ang ganda ng tulog niya sa ipin, malutong. Kaganda lang kasi may demo pa siya, no? May dinidemo, lalong naunawaan ko paano paggawa. Medyo kakaiba siya sa pangkaraniwang buchi na makikita natin na nabibili, di ba? Sa kanya kasi, masarap yung nilagay niyang palaman. So natuto na tayong gumawa ng buchi at espesyal pa na buchi ang ginawa ni Teddy. Pero hindi pa po nagtatapos ang ating contest sa araw nito dahil babalik po si Herwin at magluluto po siya ng mooncake. Kaya abangan niyo po yan dito lang sa Chef Ka Battle of the Champions! Susunod, love story ni na Mr. and Mrs. Roman Romulo. Paano nga ba nagsimula? Ito ang kakaibang kasalan. Lalaki sa Thailand nakipag-aidu sa nobyang patay na. 16 patay sa paglubog ng isang bangka sa Iran. At reklamo ng isang traffic enforcer na sinapak sa panga ng kanyang hepe sa napakababaw na dahilan. Respondihan ni Momo Kidulfo. Pare, lorry lumabas. Pareho tayong galing sa traffic. Alam mo yan, naging hepe ka ngayon. Pagkakit mo ako sinuntok dito sa krasada, may nagreklamo sa'yo, pinampehan mo kagad. Napakasama mo. Ang bagong Cheeses Easy Squeeze, 20 pesos lang. Kaya meron ng masustansyang palaman si June, ang best friend ni June. Ang kuya ng best friend ni June.